naman po ulit sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, pasensya na po at medyo po tayo ay hindi madalas mag-upload kasi napakainit po dito sa amin sa Pilipinas. Medyo po takot ang inyong lingkod sa init ngayon dahil mahirap na. Kailangan pa po nating mabuhay ng matagal para sa mga bata. Ano po? Okay. Meron na naman po akong iba-vlog ngayon dito sa amin sa Tagkawayan, Quezon. Ito po ay along Diversion Road ng Tagkawayan. Ano po? Yan pong natututukan na yan ng aking camera. Yan po yung Diversion Road. Connect po yan doon sa San Vicente na madalas naman po na pasadahan ko din ng video kasi nga po ay may property din po akong nabablog doon. Yung sementado po doon na nasa 4 lane na po ang kanyang kalsada. Ano po? Ito po yung Tagusan. Ano po? Then ito pong property na to ay mahigit 10 hectares. Ngayon, ang natitira na lang is 10 hectares kasi nga po ay kinain ng kalsada yung kahigitan po ng 10 hektarya. Then dito po sa Bypass Road, ang lapad po ng frontage niya is nasa 200 meters more or less. Ano po? Yun na lang po ang kakalkulahin ko, 200 meters more or less po siya. Then about po sa electricity, ayan, meron po tayong electricity na dito. Then cellphone signal po ay meron. Then ito po palang property na to is 4 na titulo, buhay po lahat ang nasa title. Ano po? Okay po, tara po at puntahan na natin, pasukin na natin ang 10 hectares ng Bypass Road, Tagkawayan, Quezon. Okay, ayan po, ipapasilip na po namin sa inyo. Napakarami po niyang produkto. Okay, ayan po ang mga nyog. Ayan po ang mga nyog. Napakarami po niyang nyog sa totoo lang. Ang start po ng property ay dito sa may kawayan na yan. Papunta po yan doon. Doon, sa loob na yon. Ayan. Then, dito naman po sa kabilang side. Ayan. Doon pa po yan, sa dulo doon. Then, may nakuha pa pong kaunti dito sa kabilang side. Ano po? Okay, tara po. Samahan nyo ako. Ikutin natin itong property na to. Ayan. Ang kagandahan po kasi nito ay diversion road na po ere. Ano po? Then mula nga po pala sa town proper ng Tagkawayan hanggang dito po sa property ay nasa 9 kilometers. Kita naman po ninyo kanina yung mga kalsada na aking binidyo ay almost cemented road. Ayan. Sabi po ni ma'am, ang mga nyug dito ay more or less po ito ay 2,000 kapuno. Ano po? Nakaka-16 na tonelada po dito sa property ng Kopras or ng na-harvest nila. Ang pinakamahina po dito, sabi ni ma'am, ay 10 tonelada. Pinakang mahina na po yon. Ano po? Ayan, napakarami pong nyog, mga takaran po siya. Then, eto pong side na rin, medyo lang po siya nag-umbok ng konti. Ano po? Ayan. Flat na flat po yan, mga ma'am, sir. O, ayan po ang diversion road, o. O. Ang kagandahan pa po nito, kasi nga po ay buhay ang nasa titulo, 4 na titulo. Kaya wala po tayong po problema, hindi ne. Yun naman po talaga lagi ang mas mahalaga, yung titulo. Ayan, may mga daranghita po dito sa side na are. Ayan. Susmi kung sa bunga lang po ng nyog, napakagaganda ng mamunga. Ayan po siya, oh. Ayan po yung mga daranghita. Marami rin po siyang puno ng daranghita hanggang dun pa po, oh. Ang kagandahan po itong area na to, alam mo po ba? Kasi nga po, ayan, malinis po siya. Hindi po siya katulad ng ibang mga property na medyo talaga napapabayaan ng seller. Ito po ay hindi. Makikita po natin, napakalinis po ng area. Ano po, ayan, pantayin po dito. Then umumbok lang po yan ng konti.
Ito po talaga ay may return income. Ito pong property na to. Mapapaunti-unti nyo po yung puhunan ninyo dito sa area. Ayan. Hindi po katulad nung ibang nabibiling property na tayo pa ang magtatanim or kayo pa ang magtatanim. Dito po hindi. Mag-aantay na lang po kayo ng magiging share nyo dito po sa Kopras. Ayan po siya. At saka isa pa, ang pinakamaganda po nito is diversion road. Pagka po na-develop na po yung diversion dito sa harap, ay sos, napakaganda po nito. Commercial po ang labas dito. Tapos hindi pa po siya katulad baga, di ba sa ibang part dito sa Quezon, kahit sabihin na national highway yung kanilang property, ay medyo pangit kasi nga po may labak or may mga bangin, hindi po maganda yung itsura ng lupa. Pero ito po, perfect na perfect siya, productive na, gilid pa ng diversion, tapos napakaganda pa po nung kanyang klase ng lupa kasi medyo umumbok lang po siya ng konti. Ano po, ayan po, napakarami po bunga ng nyug. Ayan po siya. Hindi lang po ito 2,000 kapuno. Sa totoo lang, napakarami pong nyug. Yung gusto po ng coconut plantation, ito na pong property na to. Sakto po ito sa 10 hectares yung ipinagbibili nila. Kasi nga po, sa titulo po nila is 10 hectares siya mahigit. Then nakain nga po ng kalsada yung iba. Kaya sakto po natin yung ipinagbibili ng mga seller. Ano po? Kasi ito nga po ay 4 na titulo. Pinagsama-sama lang po nila. Ano po? Ayan. Napakaganda po nung area. Kahit hindi na po kayo maglinis dito, pagkabili nyo, ayan, ito turnover na sa inyo. Ang ganda po. Tatanggalin lang po natin yung mga palapa na yan. Noon naman ako'y bata pa, yung palapa na yan ay napakalaki po ng binipisyo. Bakit? Yan po ay ginagawa naming panggatong dito sa probinsya. Sa amin po sa Lopez, pupunta ako sa Nyugan tuwing Sabado at Linggo. Mangunguha po ako ng palapa kasi Lunes hanggang Biyernes ako po ay nagluluto tuwing umaga. Siyempre kailangan ko po ng panggatong. Kaya napakalaki pong binipisyo sa akin ng palapa na yan nung ako'y kabataan. Ayan, napakaganda po. Takaran po pati yung mga nyug niya. Talaga pong panalong-panalo po siya dito. Sa korte po ng lupa, napakaganda po niya. Hindi po siya mabundok kagaya po nung iba na antatarik po ng bundok niya kapag malaking area na po ay antarik ng bundok. Ito po hindi. Ano lang siya po, umumbok lang po siya dyan, umuumbok lang po siya. Then pantayin. Sa hardwood po wala po akong nakita. At ibang fruit bearings. Ano po, nakita ko lang po ay dalandan or dalanghita. Then halos lahat po sa kanya ay nyog. Ayan po, tingnan nyo po. Kahit po siya napakaraming nyog, napakarami naman po ng rahog niya kada puno. Ayan, nakalinyada po pati yung pagkakatanim ng nyog niya. Ayan. Dito po sa kabilang side na to, ito naman po yung kabilang side. Hanay-hanay po sila. Ang ganda Ito po nilalakaran ko. Ayan, pantay na po siya. Ano po? Ayan, may mga saging po doon sa side na yun na pangilan-ngilan. Nasa ilalim po siya ng nyugan. Ang daming nyug, no? Ang dami pa rin mamunga. Pati ang daming mamunga.
Wala po akong masabi sa property na to. Perfect na perfect po yung area. Tapos about po sa documents, napakalinis pa. Ay bihira na po yung ganito. Nga lang po, yun nga lang. May presyo po siya. Ano po? Ang price po nito ng seller is 130 per square meter. Slight nego pa naman po siya. Then kayo naman po ang mag-uusap ng seller sa bandang huli. Kaya kung ano po yung bilin sa akin ngayon, yun lang po ang sasabihin ko dito sa vlog ko. Doon po sa 130 per square meter ay negotiable pa naman po yun, sabi niya. Ano po? Ito po ay hindi nalugo. Opo, kumbaga po ay medyo talaga mataas. Kung sa unang pandinig ay talaga po mataas yung 130 per square meter. Pero titingnan naman po natin siya ay doon sa kalidad ng property at saka doon sa titulo. Kasi unang-una po, yung property ay along diversion road. Yun po yung pinakang the best yung diversion road. Then, ang pumapangalawa po ay di itong mga nyug na to. Ito pong mga produkto dito sa loob ng area. Then, ang pangatlo po ay di yung title. Maganda po yung title. Kasi nga po, marami nga po nagsasabi na aanihin mo ang magandang area kung basura naman yung titulo mo. Ibig sabihin po ng basura ay sobrang komplikado ang bawat galaw. Pero kahit naman po siya komplikado, ay nagagawa naman po talaga ng paraan yon. Or sabi nga po, walang bagay na hindi nagiging maayos pag dinaan natin sa tamang proseso. Ano po? Sa maayos na trabaho. Yun naman po yung akin. Kaya kahit minsan ang titulo ay medyo worse, ay tsinatsaga ko po yan para lang magkabilihan. Pero dadaanin po natin sa maayos na pamamaraan kasi hindi naman po pwede na bumenta lang po kaming mga ahente, yung seller, bumenta lang po kahit problemado sa titulo. Hindi naman po kami ganon. Bago naman po namin i-turn over, kung yan naman po ay manahan, may extrajudicial po yan, permado po ang lahat. Nga lang minsan po ay hindi rin po talaga maiwasan na nagkakamali. Sabi nga po nung isa kong buyer, Geraldine, hindi ka naman matututo kung hindi ka magkakamali. Kaya mas maganda na yung ikaw ay magkakamali para mababago mo or mapag-aaralan mo yung mga bagay-bagay. No, dito po sa side na to, pantaying-pantayin, no? Oo. Oo, ha? Talaga naman pong maganda. Ayan. Ayan po ang mga nyug pa rin. Oh. Ganda po ng area. Wala po akong masabi. Ayan po, tingnan nyo po. May tumba na po ditong nyug pero walang nakikialam na putulin. Kung iba-iba po yan, nilamber na po yan. Pero dito hindi. Hinahayaan lang po na matumba. Oh. Mahal po ito. Pag ito po binenta, yan yung nyug na yan. Okay. Ito po ang flat na flat. Oh. Ayan. Tapos ayan pa po ang area. Napakaganda po ng area. Oh. Hindi po nakakasawang tingnan. Okay, dito po tayo sa kabila. Sa may mga saging. Ayan, may mga saging po dito sa part na to. Ayan, mga takaran pa rin po dito. Ayan o, napakabababa pa rin po ng mga nyug niya. Kaya matagal pa rin po natin itong mapapakinabangan. Ayan po siya. Okay. Pantayin po are. Ayan, napakalinis po nung kanilang nugan talaga.
Oh. Susmi. Talaga pong wala akong masabi. Kundi napakaganda. Oh. Ayan, eto pa po yung likod. Pantayin po, oh. Oh. Oh, ha? Napakaganda po ng area. Ayan, dun po sa mga buyer na naghahanap po ng malaking ektarya na may return income, eto na po ang swak sa inyo. Along Diversion Road po ito. At napakaganda po ng area. Ayan po siya, oh. Carabao grass ang nandito sa may likod. Dito po magandang magtayo ng bahay. Dito po sa side na are. Ayan. Napakalaki po kaya ng 10 hectares. Sa totoo lang po, hindi ko po yun maiikot ng isang buong araw. Ayan po siya. Ayan pa. Tulo pawis ng inyong lingkod. Ayan, dito po sa side na to, ayan, may Indian mango. Ayan po, ang ganda pa rin po dito, oh. Oh. Wow. Ang ganda pa rin po, oh. Susmi, napakaganda po, oh. Ayan, oh. Oh, oh, ayang side na yan, oh. Oh. Talaga pong wala po akong masabi sa ganda ng area. Magharap, maglikod. Napakaganda po nung property. Ayan, hindi po siya mabundok. Halos po ay 90% lot po ang property. Then yung 10% po ay umbok lang ng konti. Ano po? Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon. 10 hectares along Bypass Road. Then dun po sa frontage ng Bypass Road is more or less po ito ay 200 meters. Then ang nyug po niya ay more or less po ito ay 2,000 kapuno. Ano po? Nakaka 16 na tonelada kada baba po ng produkto. Yun po yung pinakang maganda na harvestan ng nyog. Pero yung pinakang mababang mababa po is 10 tonelada. Ano po? Then sabi ko nga po sa inyo, 90% flat ang property. 10% po ay umbok lang siya. Then for title, buhay po ang nasa titulo. Then ang nandoon po sa titulo ay mahigit po 10 hektarya. Nga lang po ayun nga ay kinat po siya ng kalsada. Pero po dun sa pinagbibili namin ngayon ay sakto po itong 10 hectares. Ano po? Yung about po sa price ay 130 per square meter. Yun naman po ay negotiable. Kayo pa rin po ang mag-uusap ni seller about po sa sagaran ng presyo. Ano po? Then, ang fruit bearings po nakita ko lang dito ay etong ano ba tawag dito? Daranghita at saka Indian mango. More on po sa kanya ay coconut. Ano po? Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Yung po mga buyers na naghahanap po ng malalaking ektarya at may return income, ito na po yung swak para sa inyo. Napakaganda po nung property. Darating po ang araw, ito po ay magiging commercial lot ang area na to. Kasi nga po ay along Diversion Road. Okay po, thank you po for watching! Okay po, may isa po akong kwento pa. Pahabol po na chismis sa inyo. Para po isa pa rin sa makakainggan niya sa inyo sa pagbili ng property ko na to. Okay, yan pong diversion na yan.
Ayan pong, yang sa may poste na yan. Una-unahan po ng poste na yan. Yan naman po yung way ng papuntang norte or Camarines Norte. Yung tagusan po papuntang Labo. Ano po? Then ito naman pong kalsada na are, papunta po dyan. Ito naman po yung tagusan papunta ng Camarines Sur. Kaya ito pong property na to ay nasa intersection po ng kalsada. Yung kabila ay norte, ito pong kabila na to, itong sa may tinatayuan ko pong to ay sur. Okay po, thank you po. Pasensya na po, nagchismis ulit ang inyong lingkod.